Sa gitna ng mga bundok, nagkukubli ang isang dambuhalang eskultura. Mga palayang inukit sa gilid ng bundok. Ang Batad Rice Terraces sa Ifugao. Makalipas ang ilang siglo, nananatili pa rin itong matatag kahit dinaanan na ng mga giyera at sakuna. Mayroon daw kasi itong bantay, isang Diyos na nagmula sa ilalim ng lupa. Ang 73 taong gulang na si Moises, kinamulatan na ang buhay pagsasaka rito sa Batad. Minanapan niya ang bahaging ito ng palayan mula sa kanyang mga ninuno. Gamit ang mga lubid, pinapalayas nila ang mga ibon. Nagsimula na kasing mamunga ang kanilang mga tanim na palay. Kaya maghapon na ang kanilang pagbabantay. Pero hindi lang daw sila ang nagbabantay rito. Ito ang babae, lalaki ito. Ito ang mga puro namin na ginawa yung mga minuno namin, yung hiritan. Ang mga bulol na nasa pangangalaga ni Moises, isang pares. Sila ang magbantay dito sa bahay. Kasi para babantayan. Palagi namin alagaan ng ilabas. Hindi pwedeng ilagay mo sa kahon. Kailangan ipatayo. Hindi makahiga. Ayon sa paniniwala ng mga taga-Ifugao, ang mga bulol ay kumakatawan sa Diyos ng kasaganaan ng palay. Itong bulol po, ano po yung gamit po niya? Para saan po? Yan, para sa sabihin nilang rice god nila. Yung mga mambake. Yung mambake, kung sa ganitong mag-harvest, ipababa, kunin doon sa taas, unti-unti nilang ibaba sa may step, magbake-bake. Ayon sa alamat, noong unang panahon, may isang bulol mula sa ilalim ng mundo na naglakbay sa lupain ng mga tao. Nakarating siya sa Pugaw, isang payapang pamayanan sa kabundukan. Doon, umibig siya ng isang mortal at sila'y nagpakasal. Ang bulol ay pilay at hindi makalakad, ngunit dala niya ang biyaya ng lupa. Mula nang siya'y tumira sa komunidad, dumami ang mga alagang hayop at yumabong ang mga palay. Ang dating salat, naging masagana. Lumipas ang mga taon, nasanay ang mga tao sa biyayang hatid ng bulol. Hanggang sa siya'y nakalimutan. Nabaon din sa limot ang dala niyang mga biyaya. Labis itong dinamdam ng bulol. Kaya isang araw gumapang siya palabas ng bahay at nagpaanod sa ilog. Wala ni isa ang nakapansin sa kanyang pagkawala. Mula noon, dumating na ang kamalasan sa bayan. Kumalat ang sakit at nalanta ang mga pananim. Noon lamang nila naalala ang bulol. Sa kanilang paghahanap, nakita nila itong nakasabit sa puno. Ang mga sangay nakapulupot sa kanya. Mistulang yakap ng kalikasan. Humingi ang mga tao ng tawad. Nilapitan nila ito at inanyayahang umuwi. Ngunit ang bulol, tumangging sumama. Hindi na ako babalik doon sa atin. Ganito na ang gawin ninyo. Kumuha kayo ng sanga ng kahoy na ito, dalhin ninyo pa uwi. Ukitin ninyo ayon sa aking anyo. At kapag isinasagawa ninyo ang mga ritual ng palay, lalo na tuwing anihan, ilabas ninyo at alayan. Gawin ninyo ang ritual para sa akin.
Ayon kay Marlon Martin ng Save the Ifugao Terraces Movement, mataas ang respeto ng mga sinaunang Ifugao noon sa mga bulol. Doon sa mga mitolohiya nga, the bulol would magically increase the rice. Kaya meron ding practice na hindi mo binibilang dapat yung rice bundle sa loob ng rice granary. Kasi it would be insulting the bulol daw na ano. And then how people respected the bulol in the olden days, na siya natawag na rice granary guardian. Lahat naman ng mga ninuno natin noon, lahat ng something that would enhance harvest, something that would bring about abundant harvest, ay dinedeify natin, ginagawa nating Diyos. Bukod sa pagpaparami ng ani, kaya rin daw ng bulol ang magpagaling ng sakit. One of the more common purpose actually of bulol is yung sa healing rituals. Most diseases na associated sa bone diseases, blood, deformities, ina-attribute yan na the curse of the bulol. No? That's when a lot of people, those who have bulols, would carve the bull and perform the tinagtag ritual or the bulol making ritual. Kasi delikado yung curse ng bulol. Once napasaktan mo siya or may nakursunadahan siya na ang effect nito sa mortals would be diseases na ginagawa mo yun para gumaling yung tao. The bulol, these are deities from the underworld. Yung mga Ifugao, dun sa old religion, we have more than 2,000 gods, no? And the bulol is but one of them. It's a family actually. It's a family of bulols. We don't have one bulol. Marami sila. Each area in Ifugao would have their own parang patron na bulol, no? So Kiangan, since it's the origin of the Baki religion of the Ifugaos, dito yung concentration ng mga maraming bulol. Malaki ang naging epekto ng Kristyanismo sa pagbabago ng tingin ng mga tao sa halaga ng bulol. But they're torn kasi ang instruction din sa kanila ng kanilang mga ninuno is, ingatan nyo yan, you maintain it na hindi mo naman ma-perform na yung mga ritual kasi you're a good Catholic or you're a good Christian. Katoliko si Moises, pero hanggang ngayon, nagsasagawa pa rin sila ng ritual para sa bulol. Ito, kung magkatay sila ng manok, yung dugo ng isang dalawang manok, yan ang sa katawan nila. Lagay. Nakatay din yung manok, may ganun yung kutsilo, yung dugo, punta doon. Ika-4 na henerasyon na si Moises na tagapangalaga ng bulol. Kaya mahigpit ang pagbabantay niya rito. Inilalabas lang niya ang mga ito kung talagang kailangan. Mamangsan gamitin namin pero minsan hindi namin ilabas kasi takawin nila. Marami magnakaw ngayon na yung tungkol sa antek. Ang tinaguri ang mga tagabantay ng kamalig, sila ngayon ang pinakaiingatan. Nag-harvest po kayo, nilalabas niyo po? Oo, labas namin sa ganyan. Pero pag kailangan bantayan namin. Kasi kung matapos, itago, may magnakaw. So kung makita niyong umaantek, iispatan. Kasi mahal ang yung bayad, yung ganyan na antek, nakawin. Maraming nanakaw dito noon, yung tumaas ang presyo ng antek, yung bago-bago. 1970. Maraming ninakaw dito. Noong 2022, naging usapin ng isang bulol. 3 talampakang bulol ang isinubasta sa Paris. Nabenta ito sa halagang 630,000 euros o katumbas ng 36 million pesos. Napag-alamang mula ito sa koleksyon ni Henry Otley Beyer, na tinaguri ang Father of Philippine Anthropology. Siya rin ang nagtayo ng Department of Anthropology sa University of the Philippines noong 1914. Nagsimula raw kumonti ang bilang ng mga bulol sa Ifugao noong panahon ng mga Amerikano. Sa unti-unting pagkawala ng mga bulol sa lugar, unti-unti rin daw nawawala ang kahulugan nito sa kanilang kultura. If you ask these collectors, if you ask kung sino yung mga nagbebenta na kung anong ibig sabihin ng bulol or kung ano man lang yung significance nito sa mga Ifugaos, hindi nila alam.
Dito sa National Museum of Anthropology, makikita sa kanilang koleksyon ang iba't ibang mga bulol. May mga nakaupo, nakatayo, at may tila sumasayaw pa. Ang ilan sa mga ito, may buhok pa ng tao. Dancing bulol of Kiangan is may mga prestige rituals dito sa Kiangan, no? That leads ultimately to the Hagabi. Sa pag yung mga bata, we have the Baldihong ritual. It's something that you perform pag siguro mga before the child reaches puberty. So parang he or she is spiritually married to a bulol. Lahat daw ng narito ay donasyon sa museo. Ang pinakamatagal sa kanilang koleksyon, 1903 pa napunta sa kanilang pangangalaga. Maraming factors that would affect kung ano yung style ng bulol. It's the purpose of the ritual, the individual style ng carver, and then of course regional preferences. Bukod sa mga museum, sa mga souvenir shop na karaniwang makikita ang mga bulol. Ibinibenta ito na pandekorasyon at binibili bilang simbolo ng swerte o dahil sa ganda ng disenyo. Ngunit madalas, hindi na naipapaliwanag ang mas malalim nitong kahulugan at kasaysayan. Unang-una siyempre, nawawala yung meaning, yung cultural context ng bulol mismo. Nade-demote siya as pang-aesthetics lang, no? May ethnic appeal yung bahay mo. Nawawala yung context ng kahalagahan ng bulol pag yung ginagawa mo siyang commercial. Bahagi ng advokasya ni Martin ang hikayatin ang mga natitirang taga-Ifugao na mayroon pang mga bulol na ipagpatuloy ang pagpapahalaga at paggamit sa mga ito. Yung advocacy rin naman namin is for as long as there are people who are still doing it the Ifugao way, ay sinusuportahan namin. Pero dapat holistic din yung mo, na hindi yung para lang, may turista tayo, mag-perform tayo ng harvest ritual para mailabas yung mga bulol. Of course not. Kasi I find it also, yung hypocrisy na yan, no? Offensive actually sa culture din yon. Marami pa kaming gumagamit niyan. Of course, I feel happy kasi at least may naiiwan pa sa mga practices namin, no? Marami na raw lumapit kay Moises para bilhin ang kanyang mga bulol. Ang bulol kasi ng kanilang pamilya, tinatayang nasa mahigit 300 taon na ang tanda. Marami nagpunta dito nga kunin. Sabi nila nga, basta ibenta ko doon. Kung mabenta, dan ibigay ko yung sinabi mo nga labor. Ayaw kong binigay. Ngunit pangamba ni Moises na balang araw, maglaho rin ang mga bantay ng kanilang kamalig. Sa kabila ng pag-aalala, pinipili pa rin niyang magpatuloy, bantayan, alagaan, at buhayin ang alaala ng mga bulol. Sabi ko nga, di bali, basta kung pwede gusto kong ibenta, ibenta ko. Tatago mit lang dyan, nga hindi, kung wala nang magbantay, dyan ang problema. Lalo kung matay kaming dalawa, wala na, yung mga bata, hindi nila alam ano dyan, sa kaso.